Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako upang magbabahagi ng mga mensahe at ang ating topic ngayon, ano ang tingin ng mga tao sa inyo ngayon? Ano ang kanilang mga tingin? Yan. Yan. Ano ang tingin ng mga tao sa inyo ngayon tulad ng mga inyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, inyong mga kaaway, lahat kung anong tingin nila sa inyo ng mga ibang tao sa anong tingin ng ibang tao sa inyong lugar, sa inyong bayan. Ayan. Ibabahagi natin ngayon mga kapatid. So, ano nga ba ang tingin nila sa iyo? Kung ikaw ba ay gumanda, pumugi, may nag-improve ba sa buhay mo, at ating ibabahagi ngayon yung mga mensahe na iyan. Yan. At ating mga kapatid, pili tayo ng 13 baraha. Ano nga ba ang tingin nila sa iyo ninyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan po, sa mga gusto pong magpa-private trading po ay mag-PM lamang po kayo sa Hashim Sandal Ponte Tagramaton, o di kaya sa mga kapatid, sa aking Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Doon po, dalawa po ang Facebook account ko, isa doon yung Facebook page. Ayan. At doon mag-usap tayo kung ano yung gusto ninyong kung magpapa-reading o magpapagamot na magpapabaklas ng espiritual na karamdaman. Ayan po, magpaparitual sa mga business. Lahat po yan mga kapatid ay natin, ipag-uusapan natin yan kung ano ang inyong gustong ipagawa ng ritual. Ayan. Ang aking mga ritual na isinasagawa ay mabuti lamang po mga kapatid. Hindi po ako gumagawa ng mga ritual na mga masasama, dahil yan po ay may balik po yan. At yan po ay ayaw ko po na bandang huli sisingilin ako sa paggawa ng mga masasama niyan. Kaya mabuti lang ang ritual na ginagawa ko, tulad ng pagpapabalik ng mga asawa, yan, at saka yung sa mga business na yan, sa pagpapakuha ng mga exam, yan po ang ginagawa, isinasagawa ko ng mga ritual. Nagpapatanggal ng mga negative energy, nagpapakalas ng sumpa. Yan po kalimitan na aking ginagawa sa mga ritual na mga kapatid. Pero kung yan po ay ang ko mga kapatid, kung magpapagawa po ng mga ganyan, ito po ang ko mga kapatid, hindi po ako naniningil ng malaking halagang pera, kasi pangit po yun. Ang hinihingi ko lang po mga kapatid, ang materialis na gagamitin upang isagawa ang ritual na yan. Kung gusto ninyo na bilang tulong ko sa inyo, kung gusto ninyo na, at saka kung sa bayad naman po ay wala pong problema, nasa sa inyo na yon. Aking hiningi lang po kung sa pagpapasagawa ng ritual ay donation lang po, kung conforme po sa bigay ninyo, kung sa inyong bukal sa puso mga kapatid. Yan po ang aking hiningi po. Hindi po ako naniningil ng malaking pera, dahil mahirap po, dahil naiintindihan ko po ang mga kapwa natin, lalo na sa mga manonood, dahil naiintindihan ko rin ang kanilang sitwasyon, na isa rin tulad ko na nakaranas din ng hirap, kaya naintindihan ko.
Kaya minsan ay ang sinasabi ko lang sa kanila, sila ang magpo-provide ng materyales at saka kung may tip man sila sa akin sa pagsasagawa, ay tatanggapin ko po yun na dahil yun po ay blessing po yun na ibinigay niyo sa akin at tatanggapin ko. Yan po. At ang mga binibigay rin dyan sa akin, binibili ko rin ng mga tinatawag na mga gamit ko sa mga spiritual, tulad ng mga amulet, incense stick, yan, yung mga insenso at kamangyan. Yan ang kalimitang ginagamit ko, tsaka yung mga kandila. Ang importante po kasi mga kapatid, ang kandila po talaga pag nagsasagawa ka ng ritual. Kasi po ang kandila, pag gumamit po kasi ng kandila mga kapatid at ikaw po ay nagdadasal ng isang ritual, ang kandila po ay yan po ay antena. Kung ikaw ay nagdadasal na sa papunta sa langit, yan po ay ang kandila na yun, yan po ang inyong antena para magkaroon ng connection sa taas. Yan po ang tinatawag na yan po ang aming, kumbaga sa signal, yan po ang aming pamamaraan para maisakatuparan ang inyong kahilingan at ang aking kahilingan na magkatotoo ang inyong mga pinapangarap o kahilingan ninyo. Ayan po. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ayan na, balik na tayo sa topic. Mga kapatid, ano nga ba ang tingin ng tao sa inyo ngayon? Unang-una ay ang tingin ng mga tao sa inyo ngayon ay ikaw ay tinatawag na magaling ka mga kapatid sa magaling kang yung tinatawag na parang marunong kang makiramdam sa tao. Yan, marunong kang makiramdam, yan ang tingin ng tao. Parang ikaw ay tinatawag na hindi ka basta-basta nagtitiwala. Parang kumbaga sa ay inaalam mo muna kung ano ang background yan bago mo pakisamahan, kasi hindi ka basta-basta nagtitiwala. Ayan ang tingin ng mga tao sa inyo dito. Ikaw yung tao na hindi basta-basta nagtitiwala. Yan. Etong tingin ng tao sa inyo, ikaw ay marunong kang mag-alaga ng iyong sarili, marunong kang manamit, marunong kang magdala ng personal hygiene mo. Ayan, lahat ng mga damit na isinusuot mo ay bumabagay at sumasang-ayon sa iyo. Kaya kalimitan ay meron tao na minsan ay ginagawa kang secret admirer dito. Yan, mapababae, mapalalaki. Meron ako nakikita dito na maganda ang pangangatawan. Yan, maganda ang pananamit at pag-aayos ng kanilang pag-aayos ng kanilang sarili. Ayan, ikaw din dito ay tinatawag na marunong kang magdala ng iyong sarili. Ayan ang tingin ng ibang tao sa inyo. Ayan. Ang tingin din ng ibang tao sa inyo, ikaw ay may mga kasi nalalaman kasi ng mga tao yan pag ikaw ay nakakaharap, na parang nakikilatis din nila na kahit may problema kang dinadala ay marunong kang mag-handle ng iyong problema. Ayan, kahit may problema ka, marunong ka pa rin magdala. Ayan, magtago o magdala ng problema, nakangiti ka pa rin pagkaharap sila. Meron ako nakikita dito yung tinatawag na adventure. Ikaw dito ay may nakikita ako dito na yung isang tao na mahilig mag-travel. Yan, mahilig magala o mag-outing, kung saan-saan pumupunta. Yan ang tingin ng tao. At tingin ng tao sa iba dito ay kayo ay galante. Lahat ng lugar na pupuntahan ninyo, mahilig kang mag-travel kahit saan, kung saan mo gusto. Yan, pagbabae, mapalalaki. Meron dito itong nakita ko na nag-travel o sa ibang bansa. Yan. Yan. Itong blind na ito, tinatawag, ikaw yung tao dito na minsan ay walang pakialam sa sinasabi ng iba. Yan.
Wala kang pakialam, bahala sila dyan kung ano ang sinasabi sa iyo. Parang wala kang pakialam sa ginagawa nila. Yan. Kahit anong pangungutya, kahit anong pagsasabi ng hindi maganda sa iyo, ay hindi mo pinapansin. Bahala sila dyan. Yan lang ang nakikita nila sa inyo. Yung parang tinatawag na ano yan dito sa amin, yung tinatawag na makasarili. Yan. Wala kang pakialam sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Yan. Itong death na ito ay yung mga dati na mga problema na nakikita ng mga tao sa inyo, kung ikaw may malaking problema dati o mga pagsubok na kinaharap, ay natapos na ito mga kapatid. Natapos na. Kung may malaki kang problema dati, ikaw ay nalugi man ang iyong negosyo, naghiwalay kayo ng partner, kayo, ang problema mo na ito ay matatapos ito. Yan, nalugi ang iyong negosyo, naghiwalay kayo ng inyong partner, nagkaroon kayo ng problema sa hindi pagkakasunduan ng inyong pamilya, kayo dito ay magkakasundo-sundo. Matatapos ito mga kapatid. Ito. Ang lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, yan, kung ano man ang mga masalimuot na nangyari sa iyong buhay, ay ang tingin ng mga tao sa inyo ay nalagpasan mo iyon. Nalagpasan mo dahil kahit anong hirap ng buhay na iyong pinagdaanan dito, yan, anong hirap, lungkot, sakit, o kung ano man mga problema at dagok sa iyong buhay, ay ang tingin ng tao sa iyo dito ay nalagpasan mo ang lahat ng mga pagsubok nangyari sa iyo. Yan. Kaya pala dito mga kapatid, ikaw ay tinatawag na maaring ikaw dito ay may taong sumumpa sa inyo, maaring ito ay kaaway mo. Yan, kaaway mo, dating kaibigan na nag-aaway kayo, di nagpagkasunduan, maaring sinumpa ka ng iyong mga dating mga mahal sa buhay. Kasi dati mga kapatid, may mga matatanda talaga na mahilig sumpa. Yon, may mahilig talagang ganun. Kaya totoo po talaga ang sumpa mga kapatid. Kahit ako ay nakaranas ako ng ganyan. Ang sumpa na yan ay talagang, pag ikay sinumpa ng matanda, ay talagang gagapang ka talaga sa hirap. Kahit anong kayod mo, kahit anong pagpupursige mo sa buhay, pag ikaw ay sinumpa, ay talagang gagapang ka talaga. Ayan, ang pagkalas niyan, madali lang ang pagkalas niyan mga kapatid. Ako din kasi dati mga kapatid ay hindi ako manggagamot. Talagang hirap talaga mga kapatid. Ultimo pagpasok sa simbahan ay parang pinapapasan ka ng krus. Totoo yan. Ay ranas ko yan. Ayan ang sumpa dati. Abang ako daw ay nabubuhay, ay gagapang daw ako sa parang ahas. Yan ang sinumpa sa akin, mismong kapamilya pa ang nagsumpa sa akin yan. Pero ngayon ay nakasurvive ako mga kapatid sa sumpa na yon. At nung ako'y manggagamot na, ayun, dinipinsahan ko, kinalas ko, at tinanggal ko talaga ang sumpa na yon hanggang sa unti-unti na natanggal yon. At kahit sa panggagamot po mga kapatid ay binago ang buhay ko sa panggagamot, sa pagre-reading. Ayan, kahit maraming haka-haka diyan na yung mga tao diyan sa lugar namin na mga marites na sinasabi nila na ay si ganto si ganyan hindi manggagamot yan, ganto yung yung ginagawa niya, namimira lang kaso ganto ganyan. Yung mga tao naman na nagpapagamot sa akin nagsusumbong, tapos yung ano mga chismis na ikasisira para yung mga tao hindi magpagamot. Kasi alam kasi nila mga kapatid, sa panggagamot ko ay naitataguyod ko at naiiraos ko ang buhay ng buhay ng aking pamilya. Ang mga taong humihingi sa akin ng tulong ay tinutulungan ko mga kapatid. Dahil sa ngayon mga kapatid ay sa tulad yun sa lugar namin mga kapatid, pili na ako. Hindi ako basta-basta na tumatanggap ng pag humihingi sila ng tulong sa akin, ay hindi ako basta-basta na tumutulong dahil sa pinagagagawa nila sa akin. Tinatanggihan ko yung mga yan. Marunong din ako kumilatis ng tao na
marunong tumanaw ng utang na loob o hindi. Ayun lang ang ano ko mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, tulungan mo man ang tao ngayon at isang beses ka lang pumalya, mayroong masasabi sa iyong hindi maganda. Yan ang ano ko. Yan ang ayaw ko talaga sa lahat. Na tinulungan mo na, ginawa mo na lahat yung best para sa ikabubuti o si kakagaling. May masasabi at masasabi pa rin na mga masasama. Tulad ng mga nagagamot ko. Yan. Na mga nagagamot ko na normal lang naman talaga sa aming mga manggagamot na pag kami ay nakahawak ng pasyente ay namamatayan. Normal lang po talaga yon. Ito lang ang masasabi ko kasi sa kanila. Huwag nila ang sisihin ang manggagamot. Dahil bago kayo pumunta sa isang manggagamot, ginawa nila ang lahat para mabuhay ang inyong pamilya o mahal sa buhay. Bago ninyo nilapit sa manggagamot yan, ginawa ng isang manggagamot ang lahat ng makakaya niya. Buhay din ng isang manggagamot ang nakataya para isalba ang buhay ng mga pasyente nila. Yan, ipapaunawa ko sa inyo sa mga makakapanood at makakarinig nitong itong video na ito. Na sana maunawaan ninyo na huwag kayong magalit sa isang manggagamot. Unang-una mga kapatid, bago hinawakan ng pasyente niyan ang inyong pamilya na nasawi man na yun, ay unang-una sa lahat, bago kami maghawak ng isang pasyente, ang unang-una naming isang paa namin ay nasa hukay. Dahil pag hinawakan namin ang pasyente na yan, magkakaroon kami ng koneksyon ng taong kumukulam sa kanya. Kung malakas ang antas ng mangkukulam na yon at matatalo ang isang manggagamot, maaaring mamatay ang manggagamot. Ayan ang katotohanan sa mundo ng espiritual. Yan. At kung sakali man na matalo man ang isang manggagamot yung bumira doon sa mangkukulam, ay mga kapatid, ay matatalo yung mangkukulam niya. Maaring magkakasakit yun o magsasaper yun sa ginagawa nilang kasamaan sa kanilang kapwa. Ganon din kami mga kapatid. Pag natatalo din kaming mga manggagamot, minsan nagkakasakit din kami. And ang katotohanan dyan, hindi basta-basta ang manggagamot. Ayan. Kung sakaling ito mga kapatid, ay papaliwanag ko sa inyo. Hindi na namin sagutin yun. Ito mga kapatid hindi na namin sagutin ng naming manggagamot kung pumanaw man ang inyong mahamahal sa buhay. Dahil umpisat sa pool, bago kayo lumapit sa isang manggagamot, ay mga kapatid, ginawa ng isang manggagamot ang lahat-lahat ng makakaya niya. Parang doktor din yan, ginawa niya rin ang lahat-lahat na makakaya. Kung sakaling babawiin man ng ating Panginoon ang buhay ng isang tao, wala tayong magagawa. Iyan lang ang itatatak niyo sa inyong kukote. Wala tayong magagawa dahil wala tayong karapatan na diktahan ang Panginoon kung sakaling babawiin niya man ang buhay ng isang tao. Wala tayong karapatan. Hindi ako dati nung ako, marami rin akong na parang binawian ng buhay. May mga ilang pasyente din ako na nabawian ng buhay, pero dinadown ko ang sarili ko na hindi ako manggamot. Mali po mga kapatid. Dahil unang-una po sa lahat mga kapatid ay hindi po dapat basta-basta itigil ang tungkulin mo, lalong-lalo na sa panggagamot. Kung sakaling namatay man 'yon, ayan wala dapat tayong sisihin dahil takda ng Panginoon yung kung kukunin man siya ng Panginoon ang kanyang buhay, wala tayong magagawa. Huwag po kayong magalit sa isang manggagamot. Ayan ang ilagay ninyo sa inyong kukote. Unang-una, bago kayo pumunta sa isang tunay na manggagamot, ay malala na ang sakit. Ayan. At ang sinasabi ko sa iba, gagamutin ko ang pasyente na ito, kung ano man ang mangyari sa kanya ay hindi ko sagutin. Ganun yon. Kaya minsan mga kapatid, ay bago nagpapagamot ang mga pasyente ko dito, pinapapirma ko yan. May mga waiver yan. Kung sakaling ano mangyari dyan ay hindi namin sagutin ng mga manggagamot. Meron kasing iba ay sinisisi sa manggagamot na ganto ganyan, namatayan, ganto. Mali yon. Huwag ninyong isisi sa manggagamot. Unang-una sa lahat, bago ninyo dinala sa tunay na manggagamot, malala ng sakit. Malala na ang tama. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magalit na kasyo ganto, namatay yung pasyente dahil sa manggagamot na yan. Mali yon.
Hindi nila alam na bago yan hinawakan ng manggagamot ay talagang ginawa niya lahat para sa ikababuti. Pero kung hindi na maagapan ay wala kaming magagawa. Takda ng Panginoon na kukunin ang buhay nun. Yan. Yan ang maano ko sa inyo. Ay, maraming naninira sa akin na kasyo ganto, kasyo ganyan, hindi daw totoo manggagamot, naninira daw, namimira daw. Kahit itanong mo dyan sa mga client ko dyan, mga taga ibang bansa, yan, sa mga makakapanood dyan na mga naninira dyan, wala silang nasabing ni kailan siningil ko sila. Yan ang masasabi ko sa dito sa aking live na ito. Yan ang ano ko. At ang mga client ko na yan ay talagang kasundo ko yan. Tuwing nagbibideo call kami, nagpapatarot sila sa akin, ay talagang nag-uusap din kami. Hindi ako tulad ng ibang mga nagtatarot dyan na pagkatapos ng session ng pagtatarot na ito, tigil na ang pagtatarot. Pagkatapos ipapadala na yung pera kung saan man ipapadala yan, sa GCash Palawan o kung ano. Ako kasi mga kapatid, hindi ako ganun sa aking mga client. Ako yung tao na pagkatapos ng session namin sa pagtatarot o paghihiling man yan o kung ano, nag-uusap kami. Hindi ako ganun na minsan ay yung may iba na nakikita akong mga nagtatarot din. Yung iba na mga client nila inaaway pa kung wala pang pangbayad ang client na nagpa-reading sa kanila, aawayin pa, tapos tatakutin pa nila na ganito ganyan gagawin nila. Mali yun. Kung hindi lang nakabayad sa inyo ay parang tatakutin na ninyo. Mali yung ganun mga kapatid. Yung nagkaroon lang kayo ng kakayahan na binigyan kayo ng regalo ng ganito, gagamitin nyo sa hindi maganda. Dapat marunong kayong umintindi sa client ninyo, hindi yung tatakutin ninyo yung mga yan. Yan, di ninyo alam na dyan din kayo kumukuha ng inyong yan, tapos sisingilin ninyo. May nakikita ako, may nagsasabi sa akin na ganito sila maningil, 1,000, 2K, 2,500. Grabe naman. Hindi na makatarungan yun pag ganun ang ginagawa ninyo sa inyong kapwa. Hindi na. Pag ganyan yung sa inyo ay walang magpapareading sa inyo. Pag ganyan yung sakto lang na yung sa akin lang naman, yung sakto lang na makakaya ng mga ating mga client. Yan lang naman ang ko, hindi yung talagang ginawa na ninyong negosyo ang pagtatarot, ginawa na ninyong negosyo ang pagriritual ng mga kung ano-ano. Ginawa na, pati mga panggayuman na hindi dapat na ginagawa, pati yung mga panggayuman na hindi na dapat yan ilalabas dahil yan po ay buwisit sa sa pamumuhay, at yung maraming pamilya ang nasisira diyan. Ay yan yung mga kalimitan na binibenta ng mga para lang magkapera kasi ginawa ng negosyo. Kaya hindi nila alam na maraming pamilya ang nasisira dahil sa mga ginagawa nilang mga katarantaduhan. Ayan lang, kaya wag ninyong sisisihin ang isang manggagamot. Ayan, kaya nga sa mga nagtatarot na dapat sisihin ninyo. Sa mga nagtatarot diyan na hindi dapat na pag naningil kayo ay grabe naman yung presyuhan ninyo sa pagtatarot. 1,500, 2K ay pangit yung ganun. Negosyo na yung ninyo doon sa panggagamot. Tulad nung may isa ring manggagamot na na tinuruan ko kung paano magtawas. Nangako siya sa akin na maestro, turuan mo ako kung paano magtawas sa mga ganito. Lahat ng pagtatawas na aking alam ay tinuro ko sa kanya. Tapos nung marami na ring nagpapatawa sa kanya, sinisingil niya ng 500 ang kada ng tao. Ay yung tao na yun nagsumbong sa akin, yung nagpatawa sa kanya 500 daw. Tapos kung hindi daw makakabayad ay tinatakot pa.
mali yung ganon. Tapos yung sabihin mo yung pangalan ko ganto ganyan. Tapos sinabi pa niya siya pa daw yung nagturo sa akin, ay walang hiya talaga. Kaya ngayon mga kapatid, hindi ninyo masisisi ang mga taong nagsumikap na natutong mag-aral sa larangan ng espiritual, na pag nagsabi na tuturuan kayo, hindi kayo tinuruan, huwag kayong magtampo dahil marunong kumilatis siyang mayan kung ikaw aba ay karapat dapat na turuan o hindi. Dahil sa panahon ngayon ay may mga tao na natututo, nilapastangan ang mga kaaralan na dapat na inilihim, na imbis na pagtulong sa kapwa, ginawa sa pamimira, pinagpipirahan na, hindi nagagamutin kung walang pera na iaabot, mali yun. Tapos kung walang pera na ibibigay, tatakutin pa kasi ganto ganyan, pati pamilya madadamay, makukulam o ano, mali yun. Wala na sa lugar yung mga ganyan. Hindi na ninyo ginagamit sa ano, ang inyo lang ay makapira lang kayo, ay buon na ang inyong, masaya na kayo. Hindi ninyo iniisip na ang inyong ginagamot ay mahirap din yan sa buhay. Mahirap din, natulad din natin. Kaya kung nagkaroon kayo ng mga ganitong kakayahan sa panggagamot, sa panggagamot at kung ano man ang iyong kakayahan sa larangan ng espiritual, ay mahalin ninyo at ingatan, dahil yan po ay isang regalo ng ating Panginoon. Ganyan, mahalin ninyo, wag ninyong ikahiya. Yan sa akin, maraming yan, isa rin, tinatawanan ako pag lumalabas ako, sinasabing baliw, sira ang ulo. Kahit ganun ang sinasabi nila sa akin mga kapatid, hindi ko pinapansin. Sila hanggang sabi lang. Ako, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko bilang panggagamot. Kahit ganito lang ako, may naipundar na ako. Yan, kahit ganito lang akong tao, kahit manggagamot lang ako, may mga naipundar na rin ako mga bagay-bagay na ano. Sila hanggang insulto lang sila, palamunin lang ng kanilang magulang. Ang ano lang, lalong-lalo na yung mga, minsan kaibigan ko pa yung mga nangiinsulto sa akin, sira ang ulo daw, baliw, o mga ano. Pero hinahayaan ko yung mga kapatid, di ko pinapansin, dahil alam ko rin na kawawa sila pag sila ay aking sinabihan at binara ko yung mga yan, sasama ang loob nila sa akin. Ako, kahit ganito lang ako, kahit manggagamot ako, may mga naipundar na rin ako, may mga naipatayo na rin akong mga ano na isinisikreto ko na lang mga kapatid. Dahil sa panggagamot mga kapatid, nakapundar din ako ng mga bagay-bagay na kahit papano may mga nabibili din ako na gusto ko, mga damit nabibili ko yung gusto ko, dahil yan sa aking mga trabaho, dahil minahal ko ang aking trabaho, dahil yan po ay itinuring kong isang kayamanan, itong trabaho na ito, panggagamot. Kahit maraming naninira sa akin, hindi ko yan pinapansin, kahit sinasabihin akong baliw, sira ang ulo, kung ano-ano mga sinasabi sa akin. Ang importante ay kumikita ako, natataguyod ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya, namin nagtutulungan kami, hindi ako na kung sakali na sinasabihan nila kung ganon, pag ako nagsabi sa kanila na sasabihan nila akong baliw, ang importante hindi ako umaasa sa magulang ko, hindi ako na sinasabi na palamunin ng mga kanilang magulang, lalo na yung mga minsan may mga kaibigan ako nagsasabi maganto ganyan, iba yung ano niyan. Ang importante, kumakayod at nagtatrabaho sa malinis na paraan, di tulad nila. Yan ang masasabi ko. Yan ang mga yung mga tingin ng mga tao sa inyo. Balik tayo sa topic at mga kapatid, napapalawak na ang aking mga sermon. Yan po ay maging inspirasyon po. Dahil itong talento na ito, ang panggagamot, yan. Kung ang doktor ay nanggagamot sa physical, para ka na ring doktor, pero ang ginagamot mo ay spiritual, para ka na ring doktor niyan mga kapatid. Yan, kahit maraming nagsasabi sa akin na anong kikitain mo diyan sa panggagamot niya, wala kang kikitain diyan, tumigil ka sa panggagamot. Hindi ko tinigil ang panggagamot, dahil simulat sa pool ay nangako talaga ako na sa panggagamot ako mabubuhay, sa panggagamot din ako mamamatay. Yan ang yan ang pangako ko sa sarili ko, na hindi ko talaga bibitawan ang panggagamot. Kahit maraming nagsabi sa akin na wala daw akong kikitain sa panggagamot. Okay lang yung mga kapatid, kahit
Ganon, ang importante ay nakatulong ako sa kapwa ko. Ayan. Minsan pa nga ay mga kamag-anak at kapamilya mo pa ang magda-down sa iyo, pero inaangat ka ng mga hindi mo kaano-anong tao tulad ng mga diyan sa YouTube ko. Yan. Yan ay nagpapatunay na totoo ang mga inilalahad kong mga inilalahad kong mga mensahe sa mga baraha. Yan, maraming diyan. Madali na lang maging 3K ang aking YouTube channel ko, at patuloy pa rin po ako hanggang sa baka balang araw pala rin tayo at malapit-lapit na rin mga kapatid. At pinupursige ko talaga yan na pag wala akong ginagawa, wala akong ay nagbabahagi ako ng mga mensahe kahit papaano ay may maipapanood ang aking mga client. Ayan. Kaya nagtataka ang mga tao dahil bihira na lang daw ako nalabas ng bahay, kasi po marami po talaga akong trabaho sa pagpapagawa ng pangontra, sa pag-online. Ayan. Tapos minsan na lang pag may pupuntahan ako dun sa akin nanay, sa kapatid ko, ay pumupunta ako at balik agad ako dahil may mga schedule din ako na sa gamutan na dapat kong habulin, kasi pag ang oras kasi ay lumagpas ay mahirap ng habulin kasi sunod-sunod na ang niyan. Ayan ang diyan. Kaya minsan ay hindi na rin ako nakikisalamuha sa ibang tao dahil pag pakisamahan mo ay kung ano-ano mga sinasabi, yung akala mong totoo pagkaharap mo, pero pagtalikod mo ay tatawanan ka lang. Alam ko yung mga yan, pero hinahayaan ko na lang. Mas gusto ko na lang mag-isa, pumirmi sa bahay, kung sakali may magpapagamot yan, magpapagamot. Ayun lang ang mga trabaho ko na na aking ginagawa. At wala po akong pakialam dyan kung sisiraan man ninyo ako, ay nasa sa inyo na yan kung ay yung mga taong sinisiraan, yung mga taong naninira sa akin ay nagsusumbong din kung sino-sino yung mga naninira diyan. Yan, pati yung iba na nangingialam na yung mga yung sinasabi nila may mga pader daw, may mga malakas daw ang Di ako natatakot yan basta walang kakasalanan, hindi ka dapat matakot. Kasi mga yan na lang yan, naggaganyan lang yung mga yan kasi may mga sinasandalan. Ako kahit ganito lang ako ay hindi ako masaya ako sa buhay ko kahit manggagamot lang ako. Ayun yung ayan. Itong collaboration. May mga tao dito mga kapatid, ang tingin ng mga tao dito sa inyo ay ikaw dito kasi mga kapatid ay parang wala kang pakialam dito. Yan. Ang gusto ng mga tao makipagkaibigan sa iyo, makipagkaibigan, gusto makipagkwentuhan kung anong may mga nakikita ako dito na gustong malaman ang iyong buhay o sikreto. Yan. Ayan yung gusto na pero ikaw dito ay hindi ka basta-basta kasi nagtitiwala dito. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Marunong ka rin kumilatis. Ganyan din ako mga kapatid. Kahit sa panggagamot ay namimili ako ng taong gagamutin kasi mahirap din kasi mga kapatid na ikaw na ngayon tumulong sa ulib, nag-bad shot ka lang ng isang beses ay masama ka na. Sasabihin na ako kasi mga kapatid, pag sinabi kong sa doktor ang niyan, ang sakit ng tao ay idalhin agad sa doktor. Huwag ninyong isipin na hindi ko ginamot ay wala akong gana na gamutin kayo. Hindi, pag spiritual ang sakit papakialaman ko yan, pero pag sakit ng doktor ay papuntahin sa doktor, kasi ay habang tumatagal at hindi mo pinapapunta sa doktor yan, lumalala at lumalala ang sakit. Ayan ang katotohanan dyan. Pero pag may spiritual naman na sakit at nauwi sa physical, kinakalas ko ang spiritual bago dalhin sa doktor. Pag alam ko talaga na ang sakit ng pasyente ay doktor, dalhin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyo na hindi ginamot kasi ganto ganyan. Ayaw kong pakialaman ang ng doktor, kasi pag pinakialaman ko yan at ano mangyari dyan ay ako ang sisisihin. Ayan ako. Huwag kayong magalit sa isang manggagamot kasi alam ng mga manggagamot na yan kung ang pumupunta sa kanila ay nagpapanggap lang na kunyari magpapagamot. Susubukan kung totoo bang manggagamot, kung piki. Alam namin yan kung sino ang pumupunta dito.
Alam namin yan kung ang sakit niyan spiritual. Alam namin yan kung ang sinasabi niyan totoo. Alam namin yan kung sinasabi niyan ay tinatawag na yung parang pabiktim na sinasabi. Alam namin yan. Kaya pinipili namin kung ang tao na yan ay dapat gamutin o hindi, dahil minsan po kasi mga kapatid, kaya sila nabibiktima sa larangan ng spiritual, kaya kinukulam yang mayan kasi may masasama ding ugali yan, kaya ganun yung mga yan. Kaya namimili din kami kasi pag pinakialaman namin yan na may mali yan, may madidisgrasya din kami, kaya ganun. Kaya ang ano kasi niya mga kapatid, parang batas din yan sa pantao, ang spiritual, parang batas pantao, ang batas spiritual. Dapat yan mga kapatid, siyasatin mo kung sino ang tama, kung sino may bali diyan. Ayan. Hindi yung kakampi ka kaagad, gagamutin mo agad kasi may pera yan, gagamutin mo agad kasi malaki ang bigay sa'yo. Hindi. Mali yun. Kasi pag kinampihan mo yan, kahit mali yan, mapapahamak ka dyan. Ayan ang katotohanan dyan. Kaya hindi dapat basta-basta na sa mundo ng spiritual ay ano ka talaga. Hindi basta-basta na pag umano ka sa spiritual ay gamutin mo agad, ganito ganyan. Iba ang spiritual, iba ang batas ng spiritual sa physical. Sa physical na batas, ang kalaban mo ay makikita mo, pero sa spiritual hindi mo yung iba na hindi mo makikita yan. Magugulat ka na lang talaga, bibiglain ka. Totoo yan. Totoo yan. Tranas ko yan. Dahil lahat ng naranasan ko sa spiritual ay talagang grabe. Parang mapapasabi ka na lang talaga na ayaw ko namang gamot. Kaya sa totoo lang, namimili ako ng binabalanse ko kung sino ang mali, sino ang tama. Ayan. Hindi dapat basta-basta na ganun. Yan ang katotohanan dyan. Magalit man kayo sa akin, kung ano man ang sabihin niyo sa akin, o ano, wala akong pake, basta sinasabi ko ang totoo. Ayan ang ko, dahil totoo akong ayaw ko ng mga pasikot-sikot na dinadaan sa magandang salita para mapaniwala ako. Kasi pag ano yung nakikita ko, ano yung nadadiagnose ko, ano yung napupulso ko, ano yung nakikita ko sa pulso na yan, ay sinasabi ko. Pag sakit pang doktor, dinadala sa doktor. Dahil ayaw ko na habang tumatagal ay lumalala ang sakit niyan. Tumatakbo ang panahon, ng oras, ang segundo ay lumalala yan. Huwag ninyong sabihin na pag manggagamot, puro manggagamot. Mali. Mali yun. Dahil ako, sasabihin nila kung peki ako manggagamot. Patunayan nila, dahil umpisa na ng gamot ako bago ako mag-graduate ng grade 12. 2020 ako nag-graduate ng grade 12. 2020, maglilimang taon na ako ngayon. Walang pinag-aralan ko kung paano manggamot. Hindi ako tulad ng ibang manggagamot diyan, manggagamot ko na dinadaan sa mga salita, ini-hypnotize nila para mapaniwala yung tao at sisingilin ng mahal. Ganon yon yung mga technique ng mga yan. Yung iba dyan na taga dito sa amin, taga Antique rin, yan, marami din na nabiktima yon. Sisingil ng pangontra 7,000. Tapos grabe talaga mga kapatid, talagang pero pag ang karma talaga bumalik sa kanya, kinarma na nga. Kaya mahirap mga kapatid, mahirap nakakita ng totoong manggagamot ngayon. Kahit ang totoong manggagamot ay sinisiraan pa. Yun. Hindi sila, yung mga totoong manggagamot, kasi daw hindi mahal ang sinisingil, ay hindi na daw totoong manggagamot. Hindi naniningil ang totoong manggagamot dahil may malasakit yan sa kapwa. Yan. Pero kung naniningil ang manggagamot na mga 20,000, 30,000, 50,000, hindi yun malasakit ang sinasabi. Hindi yun sinasabing pag niningil ang ganyang kamahal ang isang manggagamot ay totoo o legit. Yan ay ginagawa nilang negosyo. Ginagawa nilang negosyo yan. Hindi yan sinasabing totoo o legit. Doktor nga na doktor, di naniningil ng ganyang kalaki. Manggagamot pa kaya? Yan ang katotohanan dyan. Loneliness. Ang tingin ng tao dito sa iyo palagi ay ikaw ay
malungkot. Balik tayo sa baraha. Yan ay ikaw ay malungkot mga kapatid. Malungkot ka dito. May mga problema ka na hindi sinasabi sa mga pamilya, kamag-anak, kapatid. Dito ang tingin nila. Kaya malungkot. Ikaw din dito ay hindi rin nakakatulog sa gabi. Yan. Yung mga yung mga paghihirap o mga challenge mo sa buhay na naranasan ay malalagpasan mo ito mga kapatid. Yung mga marami din mga taong bumibilib sa iyo dito. Marami din bumibilib sa inyo dahil bumibilib ng patago, dahil pag once na pinuri ka nito mga kapatid, parang binaba na nila ang kanilang ibinaba na nila ang kanilang prinsipyo nito. Pag pinuri ka nito, bumibilib sila sa inyo pero patago. Yan ang mga nakikita. Kahit may mga nakikita ako dito na dating mga mahirap sa buhay, naging professional sila, naging doktor, naging kung ano man ang mga trabaho nila, o naging pulis, naging kung ano man ang basta mga professional, ito mga flight attendant o kung ano man, na dating mahirap talaga ang kanilang buhay, umahon sila, naging teacher sila. Ayan, kahit anong hirap ng kanilang buhay ay nalagpasan mo ang mga pagsubok na ito. Yan, naging isa kang professional. Kahit sinumpa ka man dito ay nilabanan mo itong sumpa na ito. Yan. Itong conflict na ito ay ang tingin kasi din ng ibang tao sa iyo dito ay yung tawag na marami ka ring yung iba na tingin nila, meron dito naman na yung sa mga binanggit ko kanina, yon. Ang iba naman dito ay tinatawag na maraming galit sa iyo dahil ikaw ay makasarili, parang wala kang pakialam sa sa iba, na maraming galit, maraming mga negative. Meron din mga positive na mga comment ang ibang tao, meron ding negative dito. Yan ang yung mga tingin ng tao sa inyo. Ayan. At yan ang mga mensahe na aking ibinahagi sa inyo. Yan, at ako po'y pagpasensyahan nyo na po, at marapit na maging 1 oras yung aking aking vlog na ito, at panoorin nyo na lang po. Yan. At ako po kasi mga kapatid, minsan po at pag ako po ay maganda po ang aking mga pag gumagana po talaga aking intuition, ay talagang nag-share din po ako ng aking mga sa aking buhay, kung paano ako naging ganito, naging manggagamot, at naging success, naging na rin, may naging umahon na rin kahit paano. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.